Sa ating pag-aaralan nitong second session ng ating Bible study, we're going to be studying about the kingdom of God and the church, or the church and the kingdom of God. Napag-aralan po natin kanina kung ano po ang ibig sabihin ng salitang simbahan o iglesia. Ito po ay isang kapulungan na ginawa ng Diyos pamagitan ng kanyang pagpili at tinubos ang kanilang mga kasalanan sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng terminong kaharian ng Diyos? Whenever we hear the term the kingdom of God, ang madalas po na nagiging paliwanag po dito ay langit. Ito ay nasa itaas lamang at doon lang po natatapos ang kahulugan ng salitang kaharian ng Diyos. Pero makikita ho natin mamaya mga kapatid na ang terminong kaharian ng Diyos ay hindi lang po natatapos lamang sa langit, kundi meron po itong ipinapahiwatig patungkol po sa paghahari ng Diyos dito sa mundo at sa puso ng bawat tao. Subalit nais ko muna po ipaliwanag yung binasa po natin dito sa talatan 10 at 11. Kung uulitin po natin, nang makauwi na ang mga tao, tinanong siya ng 12 apostol at ng mga iba pang mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghagang iyon. Yung talinghaga na binabanggit po ng mga alagad na hindi po nila maunawaan ay yung talinghaga patungkol po sa maghahasik. Or kung tawagin po sa wikang English, the parable of the sower. Now, kung tatanungin po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang talinghaga or parable? Ito po ay isang illustration, isang kwento o istorya na masasabi po natin hindi all the time literal, hindi all the time tumutukoy po literally sa isang tao, kundi ito po ay isang kwento na may kahawig sa buhay po ng mga tao na kausap ng ating Panginoon Hesukristo at meron po siyang nilalaman ng mga literal na katotohanan. There are times where sa talinghaga may mga pangalan ng tao, and there are times sa talinghaga na walang pangalan ang tao. But nevertheless, ang talinghaga and its purpose ay makapagbigay ng literal na katotohanan sa mga nakikinig. Bukod pa ho dito, biglang nagtanong po yung mga alagad, ano po ba ang ibig sabihin ng parable of the sower? And bigla po nagsalita ang ating Panginoon, sa inyo ibinigay ang hiwaga ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng mga talinghagang ito. Pero sa mga taong sa labas, hindi ibinigay yung kahulugan ng mga talinghagang ito. So dito ho natin nakikita na kaya pala nagtuturo ang ating Panginoon ng mga talinghaga, unang-una para iparating yung katotohanan ng Diyos sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Bukod pa ho dito, ang mga pinili ng Diyos kapag nakarinig po sila ng talinghaga, ito'y titimo sa kanilang puso at magkakaroon po sila ng gutom at uhaw na malaman po yun. Pero yung mga taong hindi pinili ng Diyos, hindi sila magkakaroon po ng nais, hindi sila magkakaroon po ng gutom o uhaw sa salita ng Diyos, kundi lalo patitigasin po nila ang kanilang puso sa kwento o istorya na ibinigay ni Kristo sa pamagitan ng talinghaga. Pero ano po ang ibig sabihin nito sa talatan 12? Sinabi ni Jesus sa kanila, ipinakaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba ay ipinapahayag ito sa pamagitan ng talinghaga. So ngayon, ang nais ko po muna maipaliwanag ho sa atin, ano po ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos? What does that mean? Because I have mentioned earlier that kapag naririnig po ng mga ibang tao yung salitang kaharian ng Diyos, ang iniisip lamang po nila ay langit. Pero according po sa lumang tipan, ayon po sa mga makikita po natin ng mga teksto, hindi nalilimitahan ang kaharian ng Diyos doon lang sa langit. Matter of fact, ang ibig sabihin po ng kaharian ng Diyos sa panahon po ni Kristo ay may kaugnayan sa aklat ng Daniel. Kung atin po babasahin sa Daniel Kapitulo 2, in the book of Daniel, chapter 2,
Dito po tayo sa talatang 44, the book of Daniel, chapter 2, verse 44. Ano po ba ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos sa panahon ni Daniel? Daniel 2, talatang 44. Daniel 2, verse 44. Sabi po ng Biblia, sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Hindi ito matatalo ng alimang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Sa wikang English, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring to an end, but it will itself endure forever. So ang ibig sabihin pala ng kaharian ng Diyos sa panahon po ni Daniel ay yung paghahari ng Diyos dito sa mundo sa pamagitan po ng pagwasak po niya sa lahat ng kasamaan. So lagi ho natin tatandaan na ang ibig sabihin po ng kaharian ng Diyos sa panahon ni Kristo ay hindi tumutukoy lamang sa langit. Tumutukoy po ito sa paghahari ng Diyos mula sa langit hanggang dito sa lupa upang wasakin ang lahat ng kasamaan. Bukod pa ho dito, ang kaharian ng Diyos ay may kinalaman din sa darating na hari. Kung babasahin po natin ang Daniel chapter 7. Daniel chapter 7. Talatang 13 hanggang 14. Daniel 7 verse 13 and 14. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap. Dumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari. At naglingkod sa kanya ang lahat ng tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makapagbaksak ng kaharian niya. So ayon po sa pananaw ng mga Hudyo sa panahon po ni Kristo, ang ibig sabihin po ng kaharian po ng Diyos is God's earthly rule. Pangalawa, earthly rule through the chosen king. Yun ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos sa panahon po ni Kristo. Kaya kung natatandaan po natin sa mga palabasa po ng aklat na mga gawa, lalo na in chapter 1, bago po umakyat ang ating Panginoon, ano po ang tinanong ng kanyang mga alagad? Kailan mo itatatag o itatayo ang kaharian? Kasi sa kanilang pananaw, ang kaharian ay hindi natatapos lamang sa langit. Para sa kanilang ibig sabihin ng kaharian, ibababa ng Diyos ang kanyang kapangyarihan dito sa lupa, hindi na po magiging alipin ng mga Israelita o mga Hudyo sa mga ibang bansa, kundi ang Mesiyas na ang maghahari magpakailanman. Pero ang tanong po dito, kung yan ang ibig sabihin po ng kaharian ng Diyos sa panahon po ni Kristo, then ano naman po yung ibig sabihin na yung lihim ng kaharian ng Diyos? Kasi hindi naman ito lihim sa kanila eh. Alam naman nila na pag dumating ang Mesiyas, maghahari siya. Alam nila na kapag siya'y naghari, wawasakin ang lahat ng kasamaan. Pero sinabi ng ating Panginoon kanina, ibinigay sa inyo ang mga bagay at lihim na ito tungkol sa kaharian ng Diyos. Na sa madaling salita, sa pananaw ng mga Hudyo, upang ikaw ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos, ayon sa Daniel, kailangan ikaw ay may kaugnayan kay Abraham. Kailangan ikaw ay Hudyo. Kailangan ikaw ay tuli. Pero nais po ipaliwanag ho sa atin ng ating Panginoon Kristo na hindi ka pwede maging bahagi ng programa ng Diyos. Bahagi ng kaharian ng Diyos dahil lamang sa pagtutuli o sa pagiging Hudyo.
kundi ipapakita sa atin ng Panginoon through the Word of God kung ano po yung mga lihim na yan. Number one, ang lihim po na binabanggit po ng salita ng Diyos ay yung kaharian ay nagsimula na ngayon. Ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na ngayon. Basahin po natin dito sa aklat ng Mateo Kapitulo 12. Matthew chapter 12. At basahin po natin dito sa talatang 28. Matthew chapter 12 verse 28. Tignan niyo po ang nakalagay. In Matthew 12 verse 28. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugan ito na dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. In English, but if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Anong ibig sabihin ho nun? Dahil sa pananaw ng ating mga Hudyong na Kristiyano at yung mga ibang Hudyo during this period of time, iniisip po nila na ang kaharian ng Diyos na yung mga binabanggit po dito ay magaganap in the future. Not during their lifetime, but in the future. Pero sinasabi na po ni Kristo, naganap na. Nagsimula na. So, ang kaharian ng Diyos ay we could say, tinataglay na dalawang elemento. Una, ito ay pang-future. Pero ikalawa, ito ay para sa ngayon. So, ang kaharian ng Diyos ay para sa ngayon, pero hindi pa ho siya nagaganap o nabubuo na kabuuan until the future comes. So, ang iniisip po ng mga ibang Hudyo, ito ay darating po in the future. Pero sinasabi na po ni Kristo, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo at walang magawa si Satanas sa ginagawa ko, nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Di ba nabasa ho natin kanina, kapag dumating na po ang paghahari ng Diyos, wawasakin niya yung mga ibang kaharian. Yung unang winasak ni Kristo sa kanyang pagparito ay yung kaharian ng kasamaan. At ito po ang pruweba. Nung kayo ay na-born again, nung kayo po ay pinatawad at pinalaya ni Jesus, yun po ay ebidensya, nagsimula na ang kaharian ng Diyos. What? Paano yun? Unang-una, the reason why napalaya ka mula sa kasalanan, napalaya ka mula sa paghahari ni Satanas dahil may mas higit, may mas makapangyarihan kesa kay Satanas. And it takes a king to destroy another king. At yung hari na binabanggit po dito na nagpalaya ho sa atin ay walang iba kundi si Jesus. Kaya kung ang mga taong sinasaniban po ng masamang espiritu ay pinalaya at tayo po ay na-born again, yan po ay katibayan, nagsimula na ang paghahari ng Diyos. Buot pa ho dito mga kapatid, dahil po pinalaya ho tayo, paano natin mapapatunayan na nagsimula nga ang Panginoon at ang kanyang paghahari nung tayo po ay pinalaya? Lucas 17. Luke chapter 17. Luke 17. At dito po tayo sa talatang 21. Lucas 17, talatang 21. Para mas buo ho, basahin po natin ang talatang 20 as well. Verse 20 hanggang 21. Luke 17 verses 20 to 21. Tignan niyo po nakalagay. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing, dito maghahari ang Diyos. O doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Na sa madaling salita, may pagbabago ba sa ating buhay? Na-transform po ba tayo? Nagkaroon po ba tayo ng pagbabago sa ating nais, pagbabago sa ating pag-iisip, pagbabago sa ating pag-uugali? Yan po ay katibayan, narito na ang paghahari ng Diyos. Dahil ang ibig sabihin po,
na naghahari ang Diyos sa atin is, lahat ng ayaw ng Diyos sa atin, inaalis niya at binabago niya ho yun. At kapag yung pagbabagong yan ay naging bunga ng ating buhay, yan ay katibay naghahari na ang Panginoon sa atin. Kaya another supporting verse ay makikita sa unang Korinto 4. Sa unang Korinto 4, talatang 20. Tignan niyo po ang nakalagay sa unang Korinto 4, talatang 20. 1 Corinthians chapter 4 beginning at verse 20. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Tignan niyo po. Sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang manggagawa at hindi sa salita lamang. Ulitin ko ho, sapagkat malalaman natin kung ang isang tao ay pinaghaharian ng Diyos sa pamagitan ng kanyang magawa at hindi sa salita lamang. Or sa English, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ano ang ibig sabihin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lang puro salita, kundi may pagbabago? Ang ibig sabihin po nito, maraming tao nagsasabi na sila po ay Kristiyano. Maraming tao na nagsasabi na sila po ay kasapi ng simbahan. Maraming tao nagsasabi na sila po ay anak ng Diyos. Subalit, hanggat hindi napapatunayan yung bunga ng pagbabago sa kanilang buhay, hindi natin masasabi naghahari ang kaharian ng Diyos sa kanila. Yun ang sinasabi ni Pablo. At bakit po sinabi ni Pablo po ito sa mga taga-Korinto? Dahil nasa kanila yung mga spiritual gifts, kaya lang walang pagmamahal sa mga kapatiran. Minamaliit po nila yung mga ibang kapatiran. Inaabuso yung mga ibang kapatiran. So sabi po ni Pablo, ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa buhang bibig lang natin. Kailangan may pagbabago na nangyayari. So yun po ay mga ilang pruweba na nagganap na ang kaharian ng Diyos, at least in a partial sense. Pero hindi pa ho natatapos diyan. Balikan po natin yung sinabi ng ating Panginoon, yung lihim. Bakit naging lihim ang kaharian ng Diyos? Dahil kung natatandaan po ninyo yung sinabi ko ho sa inyo kanina, basta ikaw ay Hudyo, basta ikaw ay nag-aalay, basta ikaw ay tuli, parte ka na ng kaharian ng Diyos. Pero ang sinabi ho ng ating Panginoon, upang maging kasapi ka ng kaharian ng Diyos, hindi ito magmumula sa lahi, sa pagtutuli, kundi sa gawa ng Diyos kapag siya'y kumilos sa ating buhay. Ito po ay isang magandang teksto. Juan Kapitulo 1, basahin po natin. Juan Kapitulo 1, talatang 11, pababa. John chapter 1, verse 11, pababa. John chapter 1, verse 11 hanggang 13. Sabi po ng Biblia, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Nang ibig sabihin, sino po ang magiging parte o bahagi ng kaharian ng Diyos? E di yung mga anak. At paano po nagiging anak ng Diyos ang isang makasalanan? Kapag siya po ay niloob ng Diyos na mabago at maligtas. So hindi po ito sa dahil tayo po ay Hudyo, o dahil po tayo ay relyoso, o dahil tayo po ay tuli, kundi ang sabi ng Biblia, upang maging bahagi ho tayo ng kaharian ng Diyos, kailangan tayo po ay iligtas muna ng Panginoon at iparanas ho sa atin ang pagiging anak ng Diyos. Moreover, in John chapter 3, kung ating po babasahin, sa Juan Kapitulo 3, tignan niyo po yung sinabi po niya kay Nicodemo sa talatang 3. John chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo,
hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. O sa wikang English, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Now notice the word na ginamit po dito. See. At ano po ang connection po nun sa mga talinghaga na binibitawan po niya sa kanyang mga alagad? Sinabi po niya sa kanyang mga alagad, yung mga lihim na ito, ibinigay sa inyo upang makita nila. Bakit po? Dahil sila ay born again. Dahil sila po ay bahagi ng plano ng Diyos. Pero yung mga tao sa labas, ang ibig sabihin yung mga tao walang kaugnayan sa Diyos, hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos, hindi nila mauunawaan ang kaharian ng Diyos, dahil hindi sila ipinanganak muli. They're not born again. Why do you spread the gospel? Why do you surrender all for Jesus? Why do you take the church seriously? It's because nakikita mo yung lihim na plano ng Diyos sa kanyang kaharian. Yun yung binabanggit ng ating Panginoon, unless you're born again. Unless you have eyes to see, ears to hear, and a heart to receive, hindi mo mauunawaan ang kaharian ng Diyos. Kaya si Nicodemo sa sobrang talino po niya bilang guro ng Israel, how can a man go back into his mother's womb the second time? Bakit hindi niya maunawaan? Dahil sabi po sa talatang 1, may isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemos at dinalawan po niya si Kristo sa gabi. Now may ibig sabihin po yung salitang gabi. Number 1, it could refer literally at nighttime, bumisita po si Nicodemos. Pero ang salitang gabi in the Gospel of John ay may spiritual na kahulugan. Kapag ang tao po ay nasa kadiliman o nasa gabi, so to speak, hindi pa sila naliliwanagan sa katotohanan. So dito ho natin nakikita mga kapatid na bahagi sa lihim po ng kaharian ng Diyos is that upang ikaw ay mapabilang sa kanyang programa, you need to be born again. You need to experience the second birth. Kaya paulit-ulit ko po sinasabi ho sa inyo, kahit imbitahin po ninyo ang mga anak ninyo, imbitahin po ninyo ang mga asawa ninyo, kahit na umayak po kayo sa kanilang harapan at buksan nyo pa ang Biblia para mabasa nila, hindi po nila mauunawaan ang Ebanghelyo ni Kristo o yung kahalagaan ng iglesia hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso. Dahil hindi mo mapipilit ang isang taong hindi born again. Pero ang taong na born again, mga kapatid, once na kumilos ang salita ng Diyos sa kanilang puso, kahit hindi mo ipaalala sa kanila, kikilos at kikilos ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Pero kung ang rason kung bakit po tayo ay nagtitipon dahil napilitan ka lang, pinwersa ka na dumalon ngayon, kailangan ho natin siyasatin ang ating mga puso. Nakikita ko ba ang kaharian ng Diyos? Nauunawaan ko ba ang kaharian ng Diyos? Yan ay mga importanteng katanungan na dapat siyasatin sa ating buhay. Pangalawa, upang mapabilang ang tao po sa kaharian ng Diyos, kailangan isuko po niya ang lahat ng bagay at maging prioridad ang kaharian ng Diyos sa kanyang buhay. Mateo 6, basahin po natin. Matthew chapter 6. Talatang 33. Mateo 6, talatang 33. Matthew 6, verse 33. Tignan niyo ho Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Or in English, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
Paano po ito naging lihim ng kaharian ng Diyos? Well, again, ang pananaw ng mga Hudyo is, I don't need to surrender anything. I don't need to prioritize God. Kasi darating naman ang kaharian ng Diyos eh. I don't need to seek Him first. I don't need to make Him priority. Dahil Hudyo ako, anak ako ni Abraham, magiging parte ako ng kaharian ng Diyos. Pero sinabi po ni Kristo, you need to seek first the kingdom of God. Anong ibig sabihin to seek the kingdom of God? Well, ang kaharian ng Diyos ay may mga patakaran po yan. Hindi ka pwede pumasok sa kaharian ng Diyos o maging parte ng kanyang programa na walang patakaran o mga tuntunin na bahagi ho dito. At yung unang patakaran na binabanggit ng Biblia upang ikaw ay mapabilang is number 1, ikaw ay born again. Aba, praise God, ako yun, pastor, ako yun. E di, purihin ang Panginoon. Here's the second evidence. When you're born again, you will seek first His kingdom. Dahil marami nagsasabi, born again po sila. But when it comes to seeking the kingdom of God, it's absent. It's absent. And what does that mean? Hindi ko na po sasabihin in detail kung ano po yung mga distraction po sa ating buhay. Pero alam po natin at alam din po ng Diyos, ano po ba ang nag-aagaw na oras mo, ng puso mo, ng pag-iisip mo? Kapag may nag-aagaw po ng oras, puso't isipan ho natin at ang ating atensyon sa Diyos, we are no longer seeking the kingdom. Now, it could be family. Di ba, pastor, sinasabi ng Biblia, mahalin ang ating mga asawa, mahalin ang ating mga anak, we must provide for them, we must nourish them, take care of them. Yes. Pero if you're so focused on family, and you're forgetting about God, you're no longer seeking the kingdom. And for others, it might be work. Di ba sinasabi ng Biblia, if any man does not provide for his own household, he is much more worse than an unbeliever. Yes, we must provide for our household. Pero, kung puro trabaho at oras natin ay nakakain na ng mga bagay na walang namang kinalaman sa Diyos, nang ibig sabihin, you have the opportunity to spend time with God. Pero mas pinili mo pa, maari ang overtime, mas pinili mo pa na mag-ipon, na yumaman at yumaman. You are no longer seeking the kingdom of God. Nang ibig sabihin, merong pagtitipon, may evangelism, may gawain po tayo sa church, pero you have an option. Papasok ako o hindi. And you have that option. Pero mas pinili natin, papasok na lang ako, saka na lang ito. You are no longer seeking the kingdom of God. Yun ang lihim na binabanggit po ng Biblia. There is a lot of sacrifice that must be done. Or sa ating mga minamahal na mga asawa, this could be for males and females. Tayo po ay minsan nadidistract sa pagiging Marta. Nang ibig sabihin, maglalaba muna ako. Maghuhugas muna ako ng pinggan. Naku, ang dami ko pang gagawin. Saka na lang yung gawain niya, saka na lang yung pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po mga kapatid, kaya sa 7 araw na meron po tayo sa isang linggo, kaya ibinigay po ng Diyos yung tinatawag the Lord's Day para tayo po ay magkaroon ng kapahingaan sa mga lahat ng uri ng pagtatrabaho. So ngayon, bakit po natatapat lagi sa linggo? 2 things. Time management, hindi tayo marunong, nang ibig sabihin, kung alam mo na lalapit na ang linggo, pero ginamit po yung Sabado sa maling paraan, nadadamay tuloy yung linggo. Yung Sabado na talagang dapat doon tayo maglalaba, maghuhugas, maglilinis, lahat na ilalagay sa linggo. Mismanagement and time management. And number 2, nananadya. Anong ibig sabihin na nananadya? You will know na ikaw ay nanlalamig sa pananampalataya kapag ayaw mo na makihalubilo.
Hindi dahil nagkasala ang mga kapatiran o nakatisod po sila, kundi hindi ka makarelate. Puro spiritual ang kausap mo. Gusto mo lagi makamundo, makalaman. Hindi ka makarelate sa kanila. Kaya nilalayo ang iyong sarili. At gumagawa ng maraming dahilan para lang makaiwas. Pero mga kapatid, yan po ay nakakatakot na estado. Dahil walang ibang dinadaya kundi ang ating mga sarili. Sapagkat sinabi po sa Aklat ng Santiago, wag lang tayo maging mga tagapakinig lamang, kundi tuparin din natin ang salita ng Diyos. So meron po mismanagement of time at merong nananadya. Yan ang mga ilang lihim na binabanggit po ng Biblia. Number 3, upang mapabilang sa kaharian ng Diyos, kailangan po natin ang kanyang biyaya upang isuko ang lahat. Mateo Kapitulo 13. Mateo Kapitulo 13. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos na maisuko ang lahat. Mateo 13, talatang 44, verse 44. Tignan niyo po ang nakalagay. Matthew 13, verse 44. Sabi po ng Biblia, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito na isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya'y umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. At binili niya ang bukid na iyon. You know, sa unang pag-aaral ng Mateo 13:44, mapapaisip ka talaga anong ibig sabihin ng talinghagang ito? Na nakita niya yung kayamanan na nakabaon sa bukid, nung makita po niya, hinukay ho niya, binenta na po niya ang lahat para ho dito. Ang ibig sabihin po niyan, kapag ang tao ay tinanggap po niya ang ebanghelyo at ang katotohanan tungkol kay Kristo, at ipinaliwanag ng banal na Espiritu ang kagandahan at kahalagaan ni Jesus, ang lahat ng bagay na naisin po niya ibenta, isuko para kay Jesus. Ngayon, kung tatanungin po natin ating mga sarili, bahagi na po ako dito mga kapatid, kung may mawawala po ba sa ating buhay, maglilingkod pa rin po ba tayo para kay Jesus? Meron po ba mas higit kay Kristo sa ating buhay? Kung mawala man ang trabaho, kung mawala man ang pera, kung mawala man ang bahay, kotse, pamilya, at matira lamang si Jesus, magpapatuloy ka ba? Ngayon sa ating laman, napakahirap sagutin po yun. Pero sa biyaya ng Diyos, kagaya po na nakatagpo ng kayamanan na nakabaon sa bukid, tuwan-tuwa po siya. Dahil ang kayamanan po niya ay si Jesus. Yun ang lihim. Ang mga Hudyo sa panahon po ni Jesus, hinahanap po nila yung kaharian, pero hindi nila hinahanap yung hari ng kaharian. Pero sinabi ho ng ating Panginoon dito sa talinghagang ito, ang kaharian ng Diyos ay mahihahalin tulad sa isang tao nang makita niya ang kayamanan na nakabaon sa bukid. Pagkatapos niya mahukay ang mga bagay na ito, tuwan-tuwa siya. Dahil natagpuan niya ang buhay na walang hanggan, na si Jesus. So this means that yung lihim ng kaharian ng Diyos for the church is by the grace of God, we need to surrender all for His glory. And by surrender, it doesn't mean hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na kakain, hindi mo na aalagaan ng pamilya mo. Ang ibig sabihin po ng surrender all, everything that is an obstacle to your growth in Christ, you need to surrender. Ano po ba ang nagiging hadlang sa iyong paglago, mga kapatid? Sino ang nagiging hadlang sa iyong paglago? You must surrender sa tulong po ng Diyos. Bukod pa ho dito, hindi lang suko
pati na rin ang commitment. Alam mo, ang salitang commitment, maraming takot dyan eh. Kung tatanungin po natin yung mentalidad ng mga kalalakihan po ngayon, ilang taon na kayong magkasintahan? 15 years na. Hindi, ayaw mo pakasalan? Natatakot ako sa commitment. Anong ibig sabihin ng commitment? Ayoko maitali sa isang babae lang. Takot sa commitment. Pagdating sa church, ganyan din. Ayoko mag-commit dahil ang tagal, ang daming gagawin, ang daming isusuko. Pero tatandaan ninyo, ang ibig sabihin ng church is, pag-aari ka ng Diyos. So ano po ang ibig sabihin, o rather, ang itsura of total commitment? Kasi ang hirap nun eh. Well, basahin po natin ang Lucas 9:57. Luke chapter 9. Luke chapter 9 verse 57. Ano po ang itsura ng commitment? Luke chapter 9 verse 57. Lucas 9:57, pababa. Tignan niyo po ang nakalagay. Habang naglalakad sila, may isang lalaki nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero, sagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpapahingaan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Pero sumagot siya, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Pero ikaw ay lumakad at ipangaral ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa rin nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero hayaan niyo muna po ako magpaalam sa pamilya ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ang sino mang nag-aararo na palaging dumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos." Now, isa-isahin ho natin. Yung sabi po kanina ng ating Panginoon, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Ang sagot ng Panginoon, "Foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head." What does that mean? Serving Christ is continual. Nang ibig sabihin, maglilingkod ako sa Panginoon from Friday to Sunday. Monday to Thursday, that's me time. Hindi po pwede ganon. Kasi sinabi na ating Panginoon yung mga bagay na yan, may pagre-relax nila, pero ang mga Kristiyano, it's a never-ending living for Christ. Non-stop. You're serving God through your family, you're serving God through the church, you're serving God through the world by proclaiming the gospel. It never ends. Hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoon, it never ends. Pero ang gusto lamang po ng mga tao, Sunday lang, Pastor, pwede lang po ba Sunday na lang? Hindi po pwede. Number 2, ang tanong po ng iba, or sabi po ng iba, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para maipalibing ko ang aking ama." Now, there's 2 possible interpretations po dito. Kasi nais ko muna ipaliwanag, di ba medyo parang harsh naman ito na hindi pinayagan ni Jesus na ilibing ang kanyang ama? I mean, napaka-insensitive naman siguro ni Kristo na hindi niya payagan. We need to understand yung proseso sa panahon po ng mga Hudyo pagdating sa paglibing. Hindi po ito isang araw lang. Mahabang proseso ho ito. At kung mahaba po yung proseso at kailangan ka na ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, ano mas pipiliin mo? Yung patay na kailangan mo pakinabangan? Or, ang kaharian ko, mamili ka. The second interpretation could be this: Panginoon, hayaan mo muna ilibing ko, kukunin ko yung mana, then maglilingkod ako sa iyo. That can be the case. Now imagine that, ilagay tayo sa sitwasyon na yan. Hindi ka Kristiyano, halimbawa lang ito, hindi ka Kristiyano. Mamili ka. Namatay ang iyong tatay, namatay ang iyong ina.
Pero ang proseso ng pag-aalaga at pag-iasikaso ng paglibing ay 1 buwan. Pero kailangan ka na ni Jesus right now. Serve me right now. Sino pipiliin mo? Yung nanay at tatay mo na kailangang ilibing, kaya lang ang proseso ay 1 buwan? Or Jesus Christ right now? That's tough. Kapag inuna ko naman yung aking mga magulang, they're not there anyways. Patay sila. After I'm done, that's it. Pero kapag inuna ko si Kristo, yung lihim ng kaharian ng Diyos ay magiging malinaw sa akin. No wonder why sinabi niya, let the dead bury their dead. Sa Hudyo pa naman, lalo na sa kanilang rabbinical teachings, what is the greatest way of showing reverence to your parents? Give them an honorable and respectable burial. So Jesus is targeting Jewish tradition. Here's God's law or your tradition. Mamili ka. And lastly, yung magpapaalam. Panginoon, paalam muna. Magpapaalam muna ako sa kanila. Ang problema mga kapatid, what if kung hindi ka payagan? What if? So ngayon, mamimili ka. Sila na hindi naman namatay sa krus para sa iyong kasalanan o ang Diyos na namatay para sa inyo. Mamili ka. Napakahirap ng commitment. Ngayon pa lang Friday, Saturday, Sunday lang yung commitment po natin on an external platform. Pero sa panahon po ni Jesus, every single day was a commitment. Minsan sinasabi natin, napaka-higpit ng ating church, ang daming commitment. Have you seen church history? Bible study in the morning, Bible study in the afternoon, Bible study in the evening, on a weekday. Pero dahil po sa providensya at kabutihan po ng Diyos sa atin, He grants us grace for 3 days in a week to learn about God as a church. Commitment. These are not my words, mga kapatid. These are the words of Christ. Hindi madali. Hindi madali sa isang taong nagtitiwala sa kanyang laman. Pero all things are possible to him who believes. Kaya when you're taken in a crossroad, Lord, nahihirapan po ako. Pero baguhin niyo po ang aking puso. Palakasin niyo po ang aking pananampalataya. Let me walk by faith, not by sight. At tutulungan ka ng Diyos. Kasi bahagi po yun na kanyang kaharian. Lastly, ang kaharian po ng Diyos, mga kapatid, involves hardship. It's not easy. Let's go to the book of Acts chapter 14. Acts chapter 14. Talatang 22. Acts chapter 14, verse 22. Tignan niyo po ang nakalagay, Gawa 14, talatang 22. Sabi ng Biblia, pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayuhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ano po yung paghihirap o kahirapan, na kailangan danasin po ng mga Kristiyano? Lahat. Maari kahirapan po sa pag-uusig, which the context is referring to persecution. But also, hardship can involve carrying your own cross. Bitbitin mo ang iyong krus. Hindi literal na bibitbitin po natin ito. Ang ibig sabihin po ng bitbitin mo ang iyong krus, ang nilalarawan po ng krus sa panahon po ni Jesus ay kahirapan. Living for Jesus is hard because we're in the flesh. We're in our sinful nature. Every single day, may umaatake dito, may umaatake dito. May mga bulong na masasama na pupasok sa ating kaisipan. It's always a warfare. Pastor, ano niyo po ibig sabihin ng masamang pag-iisip? Matulog ka na lang.
Huwag ka na lang manalangin. Naku, nakakapagod yung gagawin mo. Magbabasa ka, mag-aaral ka. Matulog ka na lang. Manood ka na lang. Mag-window shopping ka na lang. Alam niyo po, na-experience ko po mga kapatid, and I know you've experienced this. There are times, pagod na pagod ang ating mga katawan, pero pagdating sa mga bagay dito sa mundo, gising na gising tayo. Kahit 3 oras lang ang tulog natin, Lord, magpapahinga muna po bago po mag-aral. Pero kapag niyaya ka na, punta tayo dito. Gawin natin yan. Now, not necessarily sinful, pero there are cases where kapag niyayaya po tayo to do other things, biglang nagkakaroon tayo ng energy. But when it comes to the spiritual things of Christ, bakit all of a sudden there's a battle? Kasi mga kapatid, habang hindi pa ho bumabalik si Kristo, ito ang 2 bagay na makikipag-away sa bawat isa. Ang espiritu at ang laman. Lagi nakaklash yan. Araw-araw mga kapatid, habang dumalago ka sa pananampalataya, pabigat na pabigat ang digmaan. Minsan babanatan ka ng laman mo of depression, discouragement, kalungkutan. But you need to be strong. You need to look to Christ. You need to have faith in God. Tignan mo yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po ninyo sa nakaraan. If He's helped you then, He can still help you now. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kaya mahirap mga kapatid. No wonder why sinabi na ating Panginoon, ang manatili hanggang wakas, siya ang maliligtas. Kailangan danasin natin ang kahirapan. At bilang mga magulang, mag-iingat din po tayo na magreklamo sa Diyos. Panginoon, hindi ako makapaglingkod sa inyo dahil sa mga bata. Hindi mga kapatid, pagpapala yan ng Panginoon. Kung ipinagkaloob sa inyo yung mga bagay na maliit at naging tapat ka sa mga bagay na yan, ipagkakaloob sa inyo yung mga marami pang bagay. Children are never a hindrance in serving God. It is a privilege because you're discipling this generation for Jesus. So wag natin pagbintangan sila. Hindi ko pwede sabihin kasi ang kulit ni Jasmine, ang bigat ni Calvin. Hindi ko pwede sabihin yun. Nanalain kami mag-asawa, Lord, bigyan niyo kami ng anak. Tapos ngayon, binigyan ka, magre-reklamo ako. Hindi pwede ganon. But rather, you have to think of it this way. Bakit ka binigyan? Binigyan ka dahil anak, na sa iyo ang ebanghelyo. Kayo ni Aina ay Kristiyano. Palakihin mo ito sa Panginoon. Now, you have to adjust. You have to change schedule. You have to work together. Pero huwag kang magre-reklamo na pinagpala kita. It's not their fault. Ano ang alam ng bata? Tayo may kasalanan eh. Bakit tayo po may kasalanan? Because of lack of wisdom, lack of time management, lack of love for Jesus and for one another. Pag pagod na pagod ka na, 2 oras lang ang tulog mo, wala kang oras, wala kang tulog whatsoever. Your mood changes, umiinit ang ulo mo. You don't want to talk to anyone, tapos kapag nandiyan ang asawa mo or your children, sa kanila mo, isasabog yung galit mo. Hindi dapat ganun. You will experience hardship to enter the kingdom of God. Pero ano po sinabi ni Santiago? Brethren, take it all joy when you fall into diverse temptation. For knowing the testing of your faith worketh endurance. Nang ibig sabihin, habang tumatagal ka sa pananampalataya, yung mga dating kahirapan na naranasan ko, nalampasan ko yun na. Tapos may panibagong bundok na obstacle laban sa atin. Pero ano po sinabi ng Diyos kay Zerubbabel? Not by might, nor by power, but by my Spirit. So ngayon, to
The church and the kingdom of God. Kitang-kita ho natin. Sino po ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Sino nga po ba? Yung mga uma-attend? Yung mga kasali ho dito? Basahin po natin ang 2 Pedro 1 at dito na po tayo magtatapos. 2 Peter chapter 1 verse 5. Sino ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos? 2 Pedro 1, talatang 5 hanggang 11. Excuse me. 2 Pedro 1, 5 hanggang 11. Dahil dito, pagsikapin ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutiang asal. Sa kabutiang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa pagtitiis ang kabanalan. Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung yung mga katangiang ito ay nasa inyo at dumalago, nagiging makabuluhan at pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Verse 9, ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangiang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo, pagsikapin ninyong mapatunayan ng mga tinawag nga kayo at pinili ng Diyos. Sapagkat kung gagawin nyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, kundi buong galak kayong tatanggapin sa walang katapusang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. May binanggit po ba dito attendance? May binanggit po ba dito kung sino yung nasa retreat at yung mga hindi nasa retreat? Ang sinabi po dito na mapapabilang sa kaharian ng Diyos, ito yung mga bunga. Kapag yung bawat bunga na yun ay lalo pang dumalago, mapapabilang tayo sa kanyang kaharian. Konting man ang ating kaalaman sa Biblia, sabihin na ho natin, kung yun ang binupukang bibig po natin sa iba, konti lang ang kaalaman ko. Pero, kung dumalago ka sa pananampalataya, bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, my encouragement po sa inyo is this. If you are growing in Christ, growing in love for Jesus, growing in love for the church, growing in holiness, you will enter into the kingdom of God. Mapapabilang ka sa kanyang kaharian. So with that being said, mga kapatid, look to Jesus, trust in Jesus, follow Jesus with all your heart. As we pray,